Imbes na ang makita yung ganda, yung pangit ang nakikita. Ang ganda-ganda ng Valentine's because we are celebrating love. Kaya lang, ang hindi lang maganda, bakit February 14 mo lang isa-celebrate yung pag-ibig kung pwede mo siyang i-celebrate araw-araw? Pero kung halimbawa may opportunity, may chance to celebrate it on the 14th of February, why not? Di mas pwede natin i-celebrate ngayong February 14, at least mayroon tayong opportunity. Pero we are not celebrating yung ancient pagan na sinaselebrate before 1,000 years ago. Iba naman yung noon tsaka ngayon. Yung ngayon na sinaselebrate natin, yung pagmamahalan unang-una ng Diyos sa atin, pangalawa ng pagmamahal ng bawat isa sa kapwa ng isa't isa. Ang hanapin natin, please, wag tayo mga fault finding. Wag yung kung ano yung mali, yun ang nakikita. Wag yung kung ano yung hindi maganda, yun ang hinahanap. Kadalasan nga, pansin nyo, kadalasan sa mga tao, kung ano yung wala, yun ang hinahanap. Hindi tuloy na-appreciate kung ano yung nandyan. Whatever God has given us, na mag-grab natin yung oportunidad, pagkakataon, na i-celebrate either love, either birthday. Alam nyo, may mga religion, hindi sineselebrate yung birthday. Pag nalaman kang may nagsiselebrate ng birthday, sa Bible daw, walang nag-celebrate ng birthday. Isa lang daw, si Herodes pa. No, other than that, wala. Ang dami kasi sa mundong ito, you know what? You can see a lot of things na pwede mong silipin na mali. Pero ang focus mo, si God, alam niyo sa totoo lang, nakafocus siya sa best thing in us, hindi sa worst thing in us. Ang hinahanap pilit ng Panginoon sa atin, yung maganda sa atin. Sana maging ganun din ang pananaw natin sa isa't isa. Ang pilit nating hanapin, yung maganda sa isa't isa. Kung babae yung katabi mo, sabi mo sa kanya, ang ganda-ganda mo. Kung lalaki naman yan, sabi mo sa kanya, ang gandang lalaki mo. Why? Alam nyo, this is the heart of Jesus to the people. I want to talk about the heart of Jesus to the people. Pag si Lord ang tinanong mo, ano ba yung puso niya? Ano yung nagpapatibok ng puso niya? Pag si Lord, hindi religious people. Pag si Lord ang tinanong mo, ano yung nagpapatibok ng heart niya? Hindi naman yung ating performance eh. Hindi naman yung ating perfections. Hindi yung ating mga mabubuting bagay. Alam nyo, pag nakikita niya yung mga tao pagod, nasasaktan, hirap na hirap sa buhay, you know, that actually breaks the heart of Jesus, and that more actually, lalo siyang basahin ko na rin sa inyo yung verse. Sa Matthew 9:36, tingnan nyo when Jesus saw the vast crowds of people, ang daming tao, Jesus' heart was deeply moved with compassion. Na-move daw siya ng compassion because they seem weary and helpless. Mga tao talagang walang mahanap na tulong. Mga pagod na pagod sa problema sa bahay, sa negosyo, sa sarili, sa sakit at karamdaman. May problema pa sa anak, may problema pa sa lahat ng area. When Jesus saw that they were weary and helpless, katulad daw ng mga tupa na nagkalat, walang nagpapastol. Tingnan niyo yung ugali ng mga tao. Because I saw one time, sa akin experience ko, pumasok ako ng 7-Eleven, tapos pagpasok ko ng 7-Eleven, merong mga kabataang pumasok. Pagpasok itong mga kabataan ito, ang iingay nila, ang gugulo. Yung mga itsura, mga pangkista. Ang gugulo talaga, tapos yung isa, alam niyo yung ginawa? Nag-shoplift. Kitang-kita ko ng mata ko eh. You know, may kinupit siya, nilagay sa bulsa, inunahan pa ako eh. Bakit? Sa pagbabayad. Kaya lang siya, inunahan ka sa nagdukot talaga ng shoplift. Tinitignan ko lang muna. And then maya-maya may mag-asawang nasa loob din ng 7-Eleven. Alam niyo kung ano yung ginawa? Sabi ng mag-asawa, naku, nakakatong mga batan to, mga perwisyo talaga to, ang iingay. Pag nakakakita kayo ng anong perceptions niyo? Naiinis ka ba kasi magugulo sila? O meron something sa heart mo na parang kung meron lang nagpastol, meron lang nag-guide, meron lang naging tatay ito, kung meron lang nag-alaga dito ng tama, kung meron lang hindi mo magkakaganon sila eh. Sabi ni Jesus, basahin ulit natin yung verse. They are like wandering sheep without a shepherd. Ano yung puso nyo pag nakakakita kayo ng mga, yung iba alam nyo, pag nakakakita ng mga couple, nagsasalita sila, halimbawa, mayroong magjowa, ang sweet-sweet, mga naglalakad sa kalsada, may mga dalang bulaklak. Alam mo na sa isip, maghihiwalay din kayo. Mga nagagalit, naiinis.
Pag may nakitang mga magpo-post, malamig ang Pasko, sana all may ka-Valentines, at kung ano-ano pa. Ba't tayo na-apekto? Ba't hindi natin makita yung maganda? Ba't di natin ma-appreciate yung beauty ng celebration, ng araw, ng tao, ng occasion? Ba't ang lagi natin hinahanap? Yung mali. Kaya tuloy hindi natin ma-invite yung mga tao to join with us kasi iniisip na lang, dami naman kasing bawal sa inyo eh. Sa lahat naman ng lugar may bawal eh. Pero hindi ang nagbawal, hindi ang Diyos. Napaka-generous po ng Diyos. Lahat nga makakain, isa lang naman yung wag eh. Ang nakita yung isa, yung in-emphasize, pero hindi nakita yung free will, yung free food. Napakagalante po ng Diyos. Ang dami-dami natin pwedeng magawa. Hindi po ang Diyos ang nagbabawal religion na kinumpose, binuo ng tao. Kaya wag po natin basta-basta bilhin yung mga ganyan. Kaya nung makita ni Lord na these people are wandering, nalilito, kalat sila, walang pastol, ang ginawa ni Lord, then He came up with people. Na ito yung mga taong ito yung mga maglilid. Kaya alam nyo, yung mga pastor, galing sa puso ni Jesus yan. People who will what? Who will take care people. People, leader, who will take care other people. Nasa heart ni Lord yan. Kaya pagka kayo din nakakaramdam kayo na parang may gusto kang gawing tumulong, nasa heart ni Lord yan nilagay sa'yo. Parang may nararamdaman kang gusto mo mag-serve kahit malayo, kahit gutom, kahit puyat. May mga alam nyo, will ni Lord yan. Ang will ni Lord, yung will mo, His will for you to do, His will for you to act, His will, your desires. Actually, lahat yan, sabi ng Philippians 2:13, pati desire mo, hindi yan sa'yo. Yung gusto mo, kagustuhan mo. Kaya minsan kapag halimbawa, feeling mo ang bait-bait mo, ang lagay mo sa isip mo, ang bait ng Diyos, kaya ka mabait. Wait, kasi pagka ikaw yung nagmukhang mabait, yayabang ka, manunumbat ka. Pag iniisip mo na binigyan mo isang tao, tinulungan mo, tapos iniisip mo sa iyo galing yon, later on, isusumbat mo yon. Kaya dapat, kaya ka lang mabait kasi mabait ang Diyos sa'yo. Kaya ka lang nagbibigay kasi nabibigyan ka ng Diyos. Para wala tayong, walang nagyayabang, nagmamataas o nanunumbat. Kumbaga wala tayong pagmamalaki, lahat lang naman tayo binigyan. Agree ba kayo doon na binigyan lang kayo? Agree ba kayo na kung hindi kayo binigyan o bless ni Lord, wala din kayo? Ay, hindi ako, pastor, sobrang sipag ko kasi. Pag wala kang kalusugan, useless yung sipag mo. Kahit ang tali-talino mo, pag nagkasakit ka, nakaratay ka sa banig ng karamdaman, di mo rin naman magawa. Kaya alam nyo, pag nagtuturo tayo, tandaan nyo itong dalawang bagay na ito sa buhay nyo. Kasi maaring yung iba sa inyo mas maraming alam kaysa sa iba. Wala namang problema doon eh. Hindi naman paramihan ng alam eh. Paramihan ng mamahalin dapat eh. Sa totoo, may dalawang bagay na importante. Yung revelation at saka relationship. Very important yan. Yung revelations kasi, that is for you. Para sa sarili mo yon. Mga bagay na po, paano mo i-encourage yung sarili mo, paano mo sasabihin sa sarili mo yung ganito, yung ganyan. Revelations yun eh. Pero yung relationship, para sa ibang tao yon. Na paano mo ibibigay. Kahit ang dami mong alam na nalaman ng sarili mo, pero kung hindi mag-e-end up ng magandang relationship, maghihiwalay din kayo. Yung mga bagay na alam mo, mababaliwala din. That is why you take care of your revelations. Kaya ako alam nyo, na-realize ko, wag ko nang isiksik, isubo sa iba yung bagay na alam ko. May mga bagay na alam mo, magandang sa'yo na lang muna. Tapos maghintay ka ng tamang pagkakataon na hingin nila sa'yo, pwede ko bang malaman yung alam mo? Why? That's revelations. Pero yung kapag ka ini-insist mo, nakikipagdebate ka na dapat parehas kayo ng alam, di naman mangyayari yun eh. Talagang lagi tayong may ibang opinion, pananaw sa buhay. Ang kailangan lang, respeto natin yung isa't isa. Sa mga bagay na alam natin at hindi natin alam. Sure po ako, meron kayong bagay na hindi alam na alam ng katabi mo. Sabi mo nga sa katabi mo, may alam ako sa'yo. Baka may alam kayo sa iba na hindi niya alam. Pero sure ball po, there are something that you know that other peoples don't know. Pero may mga bagay naman kayo na hindi niyo alam, alam ng iba. And that is revelations. Yun yung unti-unting binibigay sa atin ng Panginoon eh. Pero dapat ang end up ng revelation, relationship. Because God's heart for people is to have a real relationship. Hindi ho tayo nilikha ng Diyos para gawing utusan, lingkod, alipin.
Nilikha tayo ng Diyos para maging anak niya, maging kasama niya, at magkaroon tayo ng partnership, co-laborer, co-worker. Kumbaga, why God created us, hindi dahil, ang dami naman yung angel kung service lang ang gusto niya. Ang dami naman niyang pwedeng gawin. In fact, hindi niya talaga tayo kailangan para may gawin sa mundong ito eh. He could do it without us. Nagsasalita nga lang siya, nagkakaroon ng mundo, nagkakaroon ng tao, nagkakaroon ng puno, ng hayop. Pagsasalita lang yun, and God said, sasabihin lang nagkakaroon eh. Anong purpose natin? But because God is love, kailangan magbunga yung love na yon ng person. Kaya alam niyo kung talagang ang isang tao maka-Diyos, ang isang indicator, hindi yung maraming alam sa verses. Ang isang indikasyon ng isang tao maka-Diyos, lumalabas sa kanya pag-ibig. Why? God is love eh. Kung God is love and He resides in you, what you have, you give. What you do not have, you do not give. Bumili ka ng close-up kulay red, pag piniga mo, red lalabas. Bumili ka ng Colgate na white, piniga mo, white yung lalabas na toothpaste. Dapat sa atin, if God is in us, pag pinipiga tayo, pag-ibig yung lumalabas because God is love. Amen? Well, it's more than love. Rather than, alam nyo, bago natin tignan yung ugali ng mga tao, tignan mo muna kung nag-build ka ng relationship sa Kanya. Alam nyo sino yung masarap sumaway? Sumaway. Yung masarap kumumpronta, mag-rebuke, mag-correct sa'yo. Alam nyo kung sinong mga tao? Yung mga taong may relationship sa'yo. Sobrang nakakasakit kapag yung wala naman kayong relasyon, kung makapag-utos siya sa'yo, wagas. Mas masakit yun eh. Why? Because relationship first, then behavior. Una, kailangan ng mabuild muna relationship natin. Si God, ang gusto niyang i-build sa atin, relationship. Kasi alam niya, kaya pansin niyo, nung una tayong mga nabago ang isip, o yung terminong na born again. Alam niyo unang nangyari sa atin? What happens to us? Relationship, inignite, sinindihan muna. Kaya ka nagbago. Kaya mo nahinto yung pagmumura, yung pag-aadik mo, yung mga ugali mo. Pero minsan, wag lang nyo natignan yung mga panlabas na mga ugali, tulad ng mga sigarilyo, alak, ganito. Tignan nyo rin yung mga inggit, puot, galit, tampo, pride, selos. Minsan kasi na-obvious lang yung mga tato, na-obvious lang yung mga yosi, na-obvious lang yung mga alak, yung mga bisyo. Pero hindi nakikita yung mga loob ng mga kasalanan. Ang laging pinipinpoint yung itsura ng buhok, itsura ng damit, itsura ng salita, puro panlabas. Pero hindi mo nakita yung kasinungalingan, hindi mo nakita yung pagnanakaw. Minsan nga yung ang lakas-lakas kumain, inuubusan yung iba, gluttony. Mga hindi nakikita minsan yun eh. Pero doon nakafocus ang marami. Pero nung nagkaroon tayo ng relationship kay Christ, na-realize natin how much God loves us, na kahit ganun tayo kalaswa, kawalang niya, kasalbahe, binigay niya pa rin yung kanyang anak para mahalin tayo ng sobra-sobra. Di ba nagbago ka? Unti-unti mong na-convict ka na, ititigil ko na to. Ayusin ko na ito. Bigla kang tumino, nag-ayos ka, natuto kang magmahal. Ano yung key? Relationship. Gusto niyong mabago yung mga tao sa paligid niyo? Hindi sermon. Person. Akala ko nagbabago sa tao, sermon. Kaya ako na-realize, hindi po yung preaching ko, yung buhay ko ang magbabago ng tao. Hindi po yung sermon, yung person mismo. Kaya God did not send a sermon. God sent a person. Kaya sabi ng John 3:16, God so loved the world that He gave. Hindi po preacher. His only begotten Son. Person yun ang pinadala ng Panginoon. Tandaan niyo ito. God is not demanding and He is not fault-finding. Sana ganun ka rin. Hindi ho mapaghanap ng mali ang Diyos. Alam niyo, sino lagi naghahanap ng mali? Kung minsan, yung mga nagtuturo ng Bible. Kung sino pa, yung minsan yung nagpipreach, nagtuturo, yun yung nangungundem. Sa totoo lang, kung minsan, maano kayo, bakit Christian ba yan? Bakit lagi na lang condemnation ang pinipreach? Bakit lagi na lang akong sinasabihan ng mali? Nagdasal na nga ako ng 1 oras, dapat 2 oras ang dasal. Nagbasa na nga ako ng ilang chapter, sabi siya, kulang pa yan. Lagi na lang kulang. Si God nga hindi demanding eh. Si God nga hindi puro mali nakikita eh. Pero yung mga taong kuminsan, puro mali nakikita. Nasasaktan tuloy yung iba.
Sabi mo sa katabi mo, maghanap ng tama. Alam nyo, marami ng pagod at umayaw. Sa totoo lang, marami na pong pastor akong kilala, napagod na. Napagod na. Yung iba nga, umayaw na. Nanghina na. Kaya tayo, alam nyo, bukas dito, 200 mahigit na pastor. 7 taon na natin ginagawa. Dito sa church. Hindi pastor ng Tondo, pastor ng buong Maynila, nag-gather dito. Bakit dumami ng dumami? Dati 15 lang kami sa TPMN. Naging 30, naging 50, naging 100, naging 150, naging 200. Bukas po, ang daming pupuntang mga pastor kasama yung kanilang mga jowa bells. Mga asa-asawa nila, kasama ng mga pastor. Bakit? Ba't dumadami? Kasi nga, hindi condemnation. Kada pupunta dito, nare-refresh. Kada pupunta dito, napapahinga yung isip at puso. Nararamdaman nilang napapalakas sila. May mga conferences, seminar, pag umating ka, paglabas mo, lugo-lugo ka nakita mo, ang dami mong gagawin, ang dami mong hindi pala nagawang tama, ang dami mong kumbaga, pumasok ka para matuto, paglabas mo, ang dami mong tatrabahuhin, lalo kang napagod. It's time to rest His people. Ang puso ng Panginoon, alam niyo gives us rest. Kaya kayo naman, bago kayo mag-focus sa performance, focus muna kayo sa heart. Kasi pwedeng ang dami-dami mong ginagawa, pero malayo naman yung puso mo sa ginagawa mo. Pwedeng ang dami-dami mong lagi ka nandito, pero sinabi na ni Lord dyan, by the way, sa Matthew, sabi ni Lord, you know what, these people, they worship me from their lips, but their hearts are far from me. Ang mga taong ito, pinupuri nga ako sa bibig nila, pero yung mga puso niyan malayo sa akin. Pwedeng ganon. Pwedeng nandito tayo na nagpe-praise and worship, pero yung heart natin malayo kay Lord. Kaya ako, hindi ko na rin ginadjudge yung mga taong hindi, minsan pagka-praise and worship, dati talagang ini-encourage namin bawal ang nakapako ang paa, lahat tayo talon. Dati, ganito kami mag-lead ng mga worship dati. Parang naiinis kami pagka halimbawa lahat pumapalakpak, ikaw hindi. Pero pangit naman kasi lahat kami pumapalakpak, ikaw lang hindi. Parang di ka rin ba nakakahalata, lahat na ng mga tao nagwo-worship, ikaw lang nakaganon? Minsan maisip-isip mo rin Kaya lang, napagod din kami. Napagod din kami na laging i-encourage yung mga tao na gawin yon. Dumaan sa punto na, sige na, tingnan natin, ang gusto na lang namin, alam nyo response. Kung magwo-worship sila, let people worship. At doon namin nakita, yun, lalo nilang nagustuhan yung worship. Yung giving, yung pagbibigay natin, dati hindi malakay treten, malakay treten. Talagang itetret ka na pag hindi ka nagbigay, talagang kawawa ka. Ang ngayon po, hindi nyo na maririnig yun sa church. Sinasabi ko na ngayon, kung ayaw nyo magbigay, saksak mo sa baga mo yan. Yun na sinasabi natin ngayon. Why? Kasi na-realize namin ang gusto ni Lord puso, hindi peso. Bago yung pesos mo, puso muna. Yung iba pa naman, pag nagbigay, parang entitled. Pag nagbigay, kala mo, dahil malaki binigay, kailangan sa unahan siya nakatapat sa aircon. Pag ganun ang ugali mo, lagay ka namin sa loob ng freezer. Para malamig talaga. Pero sa church po, na-realize namin, even yung ating giving is out of our relationship with God. Even yung ating worship, it's out of our love for God. Lahat po ng ginagawa natin dapat hindi sa pilitan. Sabi mo na sa katabi mo, walang pilitan. Kaya pagka kayo, alam nyo, ini-invite namin kayo sa church. Walang pilitan, okay lang. Tingnan nyo, nung ginawa natin yun, wala nang pilitan. Yung mga nakaupo kayong bangkong puti, ano po yan, may bayad po yan mamaya. Inalkila lang natin yan, kayo magbabayad yung mga bangkong puti na yan. Joke. Ibig sabihin yan, mga dinadagdag na natin yan hanggang doon sa likod. Kasi nga, walang pilitan. Pero dahil di mo pinipilit yung tao, lalong pumupunta yung mga tao. Malapit na eleksyon. Pagka nakakita kayo ng mga kandidato na namimilit, huwag niyong iboto yun. Huwag. Halimbawa, mga kandidato, kasi alam mo pa lang lalo isang mga, mga alarming. Pag nakita niyo ang kandidato, ang laki masyado ng ginagastos, matik na.
Babawiin din sa iyo yan. Hanggat maaari, mga alarming na yan eh. Pastor, paano ba mamili ng kandidato, Pastor? Total, malapit na eleksyon, may dalawa. Kaya lang yung dalawa, parehas demonyo. Sino ba boto nyo? Walang anghel doon. Totoo, ang tawag doon, lesser evil. Hanapin natin kung sino yung, parang sa mas matalino at saka hindi matalino, natural, sa matalino ka. Sa salbahe at saka mabait, natural, sa mabait ka. Sa matagal ng politiko, tsaka sa medyo bago-bago pa lang. Saan ka? Sa bago-bago o sa mga matatagal na? Depende. Minsan nga yan ang topic natin, ha? Iboto nyo si Pastor Celso. Minsan yan ang topic natin, ha? Topic natin, election. Kung paano tayo pipili. Why? Kasi nga, alam nyo, bukas po, we are going to talk another mayor. And then sa March, another mayor. Congressman, iba-iba po ang pumupunta, nililigawan tayo. Dapat tayo, sabi mo sa katabi mo, pakipot ka. Pakipot tayo, syempre. Huwag naman kayong mga easy to get. Iba sa inyo, nakakalabit lang. Iba sa inyo, nasabihan lang ng I love you, nag-I love you to agad. Hindi mo alam, wrong scent yun. Pakipot muna tayo kung sino. But we will talk about that later. Alam niyo kung saan after si Lord? Hindi naman sa performance natin. Saan after si Lord? Hindi naman sa sakripisyo mo eh. Unang after si Lord sa puso mo. Tingnan yung sabi ng Proverbs 23:26. Oh my son, hindi naman service oh. Ang ibibigay mo bago ka sumunod, heart. Ang sabi ni Lord, give me your heart. Heart muna. Na kaya mo ginagawa galing sa puso. Amen. Alam nyo, pag kayo nandito, kung bakit kayo nandito, kasi yun ang gusto ng puso mo eh. Kung kaya kayo nandito, kasi lagi na lang kayong parang hinahatak. Alam nyo kung ano maganda gawin, pag lagi kayo hinahatak, tumahol ka na. Kasi hinahatak ka lagi eh. Alam nyo, pag nandito kayo, dapat kusang loob. Sabi mo sa katabi mo, wag mo na akong pilitin, pupunta ako mag-isa. Alam niyo, kadalasan, ganyan. Baka meron pa sa inyo, ha? Pinapangakuan ng kung ano-ano para lang magsimba. Sige na, anak, bibili kitang PSP, magsimba ka lang. Wag po dumating sa punto na even you're going to church to thank Him, to worship Him, it needs to come out from your heart. Dapat galing sa puso. Why? Alam niyo ba, your heart catches faster than your brain. Mas mabilis makakakatch yung heart nyo kaysa sa puso, sa isip nyo. Marami po kayo eh. Sino makakasagot? Nandito ba kayo ng Sunday? O ano title ng message natin ng Sunday? Kita nyo na? Di ba? Hindi nyo matandaan? Ako din eh. Hindi ko rin matandaan yung message last Sunday eh. Yung title eh. Ano nga ba? Ang matured, nagkamali man, natuto naman. Okay lang hindi nyo matandaan. Okay lang yan. Dahil alam ko, hindi nyo naman talaga matatandaan lahat. Hindi nyo lahat yan lalabas sa isip nyo na na-memorize nyo. Okay lang yon. Pero alam nyo kung anong mas okay? Yung heart nyo natanggap yung sinasabi ng Panginoon. Dahil yung puso nyo, pag dumating sa time na umangal-ngal ka, pagod ka na, hindi mo na alam ang gagawin mo, hindi utak mong gagamitin mo para tumatag sa problema. Ang gagamitin mo, yung puso mo para lagpasan lahat ng problema. Kaya si Lord, sabi ni David, Lord, itatago ko yung mga salita mo saan? Sa puso ko. Para pag dumadating na yung puntong madilim ang lalakaran, magiging lampara siya. Para pag dumadating na yung puntong liku-liko, ang daming ligaw, magiging director siya o path siyang lalakaran. Saan ilalagay na yung word, I will hide its word in my heart so that I will not might sins against you. Lalagay niya yung word sa heart. Kasi yung heart mo, alam nyo, kahit hindi mo iniisip, biglang may ilalabas ka. Ang maganda, ang inilalabas ng puso mo, hindi mga hugot lines. Magandang inilalabas ng puso mo, yung mga narinig mong salita ng Diyos. Yung mga alam mo nagpapalakas sa iyo. When our hearts are devoted and occupied with Christ,
From the abundance of our hearts, we serve Him and others. Pag yung puso nyo, punong-puno occupied siya ng Christ. Occupied siya ng Jesus. Alam nyo kung ano nangyayari? Yung ating pong damdamin, yung ating kalooban, ang bilis mag-serve. Ang bilis mag-serve. Nilalamig na kayo dyan, no? Nakatutok ba aircon? Kay nanay. Sinising pa si nanay ko, yata ang ano eh. Sige po. Pwede kayo lumipat dito sa unahan. Jilan, lipat mo nga. Nanay ko yan, Jilan. Para di po malamig. Next time po, meron na po kayong tigi-tigisang Jisoo fan na nakaganyan po sa inyo. Para wala yan, okay. Okay na po? Okay na po? Palakpakan naman natin yung aircon natin. Kasi hindi mainit. Alam nyo, dati pag nagsisimba kami, para kaming sa Francisco noon, walang aircon. Pagkatapos kong mag-preach, pati po brief ko, basa. Pawis na pawis kami noon, grabe. Yung nagpipreach ka, yung kamay mo nang ulubot, sa sobrang init, tagaktak yung pawis ko, lahat talaga, basang-basa talaga lahat yan. Pero enjoy kami mag-preach. So nag-pray kami ngayon, Lord, bigyan mo kaming aircon. Ngayon may aircon na, Lord, ang lamig. Ang lamig naman ngayon. Pero you see, how God will provide. Nakita niyo kung gaano tayo iniingatan ng Panginoon at minamahal ng sobra. Amen! Punuin lang natin yung puso natin ni Kristo, mawawala insecurities. Mawawala yung pride. Punuin lang natin ang Kristo, magiging humble yan. Magiging joyful, magiging fun, magiging magaang. Hindi stressful. Ewan ko yung mga pastor na kausap ko, Pastor Herbie, stress na stress ako sa ministry. Ikaw, hindi. Nag-i-enjoy nga eh. Nang-aasar nga ako sa mga tao minsan eh. Masaya lang eh. Why? Because Christ is in our hearts. Walang pressure. Hindi ka namimilit, hindi mo ginogrow ang church. Sabi ni Apostle Paul, may nagdidilig, mayroong nagtatanim, pero ang Lord ang nagpapalago. Alam nyo, ang church ang magpapalago niyan si Lord. Yung negosyo nyo, ang Lord ang magpapalago niyan. Yung anak po ninyo, ang Lord ang magpapalago niyan. Huwag mong pilitin na palaguin. Kasi doon tayo na-stress. Yung mga buhok sa kilikili nyo, yan, pwedeng kayo magpalago niyan. Pero yung mga bata po, yung mga wag yung kayo, anak, kailangan maging ganito ka, maging ganyan, may stress ka lang. Trust the Lord on them. Pagkatiwala nyo sa Panginoon. When God look at us, pag tayo tinitignan ng Ama sa Langit, He does not see our faults. Si Brian, nasa audio, kala ko tulog eh. Si Jam at saka si Brian, may anak sila eh, si Amihan. Ayun na lang yan, si Ruth na ito. Nandito para wala si Amihan nandun eh. Ito na lang si Edwin sa likod mo yan. Assuming kayo Eto si Yasha, no? Minsan alam niyo yung mga parents, walang gagawin yung mga anak. Alam ko, may mga anak din kayo. Minsan yung nakatitig ka lang sa kanya, tinitignan mo lang siya habang natutulog, tinitignan mo lang siya habang naglalaro. Tanda kita nung nung tinitignan kita eh. Nakita ko yung lahat, yung mga gastusin, lahat. Then nakikita ko, yung maliit pa lang si Paul, natutuwa ka pag nakikita mo lang siya, wala pa silang ginagawa Tapos pag nakikita mo na nag-i-slide, nakikita mo yung batang lumalakad na siya, wala siyang ginagawa. Hindi niya ginagawang magpasikat sa'yo. Siya lang mismo, nakikita lang nung parents yung anak, yung parents, alam niyo kung ano, tuwang-tuwa. Pero dumating ba kayo sa punto na yung anak niyong maliit, iikit ng ubo, hindi makahinga sa sipon, sisikain na Grace noon, tumitirik yung mata, dahil sa convulsion, yung mga anak niyo, kumusta kayo mga parents? It crush you. Binibreak yung heart niyo, di ba? Nadudurog yung puso mo. Nakikita mo yung anak mo na ganon. Tapos parang may nasa isip ka na anak, makukuha ko lang lahat ng sipon na yan, sinipsip ko na. Di ba, anak, kung makukuha ko lang lahat ng mga sakit na yan, akin na, di ba? Same feelings.
Ganun-ganun ho yung feelings, ganun-ganun ho yung emosyon, ganun-ganun ho yung nararamdaman ng Panginoon pag nakikitang hirap na hirap kayo sa buhay. Tinitignan niya kayo, tapos nakikita niya kayong ganyan. Na hirap, pagod, nakikipag-away, nalulugi, nagkakasakit. You know what the Father looking at us, how He look at us? Hurting. Pero pag nakikita naman niyang tumatawa kayo, nakikita naman niyang nag-grow kayo, nag-i-enjoy kayo, nabe-bless kayo. You know what? Our Father looking at you so happy. Tatay siya eh. Sana wag niyo namang maisip na ang Diyos pang-relihiyon lang. Ang kailangan niya, dasal, Bible, kanta, papuri, hindi ganon. Our God is our Abba Father, our Daddy God. Kung sa palagay niyo, dasal kayo ng dasal para i-provide ni Lord yung needs, si Lord, iniisip niya, anak nga kita eh. Kaya lang maraming panahon kasi sa buhay mo, hindi ka nagtiwala sa akin eh. Kaya minsan wala siyang magawa eh. But the way He look at us right now, pag nasasaktan ho kayo, nasasaktan ng Diyos. Pero pag masaya kayo ngayon, ang saya ng Panginoon. Eto a point, nung makita niya, grabe, hindi na mapigil yung kasalanan ng mga tao. Alam niyo kung ano yung heart ni Lord? Hindi niya pinagpapatay eh. Hindi niya pinagpapatay yung mga tao dahil sa dami ng kasalanan. Ang gagawin niya, kaya pag may nababasa kay story sa Bible, halimbawa yung flood ni Noah, yung Sodom at Gomorrah, dahil sa dami ng pinagtutunog sila ng maging careful muna tayo doon, ha? Ayoko maisip niyo na dahil sa kasalanan ng mga tao, ginawa silang mga chicharong bulaklak, sinunog sila lahat. Ginawa silang mga dalag at hito, nilunod silang lahat. Pag ang inisip, ang salbahe ng Diyos agad, hindi muna ho ganon. Isipin niyo munang maigi. Kasi magkokontra sa iniisip nating daddy eh. Lalo pag lumang tipan tsaka bagong tipan, maglalagay ko yun ng preno. Teka. Ang aking daddy God, mabait. Ang aking daddy God, ganito. Maging careful muna kayo. Hindi siya katulad nating tao eh. Na maigsi ang pasensya. Ang Panginoon, kung gaano kalayo ang kanluran sa silangan, gano'n niya pinapatawad ang lahat ng ating kasalanan. Kung gaano kalalim ang tubig sa karagatan, gano'n niya nililimot sa lalim ang lahat ng ating pagkukulang. Mapagpahinuhod po ang Panginoon. Sobra siyang mapagpatawad. Alam mo yung ginawa niya? 2 Corinthians 5:21. Walang kasalanan si Lord, ha? God made Him who had no sin. Para maging sin for us. Para sa pamamagitan ni Kristo, tayong mga makasalanan, magkaroon ng katuwiran. Yung bang magdadasal ka, alam mong di ka perfect, pero alam mong papakinggan ka. Why? Because you became righteousness of Christ in Jesus, of God in Christ Jesus. Why? Dahil yun kay Kristo. So you don't need to have it all together. Hindi kailangan lahat na lang pasukin mo, lahat na lang gawin mo, lahat na lang patunayan mo. Hindi ho. Ang kailangan lang, alam nyo kung ano, maging totoo kayo. Maging totoo kayo na kapag nasasaktan tayo, sabihin natin sa Diyos. Pag natutuwa tayo, iparamdam natin. Pero na-experience natin yung joy and thankfulness. Kailan? When you see God's heart for you. Doon natin nararamdaman yung overwhelming joy. Doon natin nararamdaman yung sobrang pasasalamat. Pag nakikita natin yung puso ng Panginoon sa atin. Ano magiging resulta pag nakita natin yung puso ng Diyos sa tao? Halimbawa, may tao tayong mga kausap sa negosyo, sa eskwelahan, sa trabaho, sa bahay, sa kapitbahay, sa pamilya. Tapos tinitingnan mo, alam mo, yung heart ni Lord nasa taong ito. Alam niyo kung ano mangyayari? Pag yung heart mo, o yung heart ni Lord, nakikita mong nasa mga puso ng mga tao, alam niyo kung ano mangyayari sa atin? Here's the result. Magiging una, quick to believe. Tapos, ang bilis mong you are quick to forgive, and then you are quick to repent. Yung taong ang bilis magsisi, ang bilis maniwala uli, at ang bilis humingi ng sorry, mga taong occupied yung heart nila ng puso ng Diyos. Pero yung mga taong 20 years ago na, hindi pa rin makapagpatawad, alam niyo ang nag-o-occupy ng hearts niya, yung mga evil thoughts, anger, hurts, pain. Paano ba gagawin tanggalin yung mga bagay na matagal nang nandun sa puso? Alam niyo kung paano? Wala kang gagawin. Walang pinagkaiba sa isang baso ng tubig na may marumi. Wala kang gagawin. Hindi mo kailangan tapon, hindi mo kailangan palitan yung tubig. Bayaan mo lang nandun yung maruming tubig. Alam niyo kung anong gagawin? Salinan mo lang ng malinis na tubig ng tuloy-tuloy. Yung nandun marumi, alam niyo ang mangyayari?
tatapon hanggang sa wala na, ang nando na yung malinis na tubig. Ang gawin nyo lang sa mga puso nyo ngayon, punuin nyo lang ng punuin ng pagmamahal. Punuin nyo lang ng punuin ng pagpapatawad. Punuin nyo lang ng punuin ng pagtitiwala. Punuin nyo lang ng punuin ng understanding. Ang mangyayari, yung mga nandong mga hurts and pain, pride, envy, lahat ng nandun, kusa pong tatapon. Kusang mawawala. Ano lang ginawa mo? Pinayagan mo lang punuin ng Diyos yung puso mo. Right now, this is my prayer to all of you. Let God fill your hearts. Punuin ng Panginoon yung inyong mga puso. Hindi ng emosyon. Meron na kayo niyan. Hindi ng excitement. Lumalabas kusa. But let your heart filled by the things of God. Yung mga bagay na talagang galing sa Diyos mismo. Because na-realize ko, a complaining spirit is a result of our preoccupation with cares and worries in our lives. Alam niyo yung mga taong laging umaangal, laging nagko-complain, laging demanding, sila kasi yung mga tao na napuno yung puso. Saan? Sa mga cares and worries. Pansin niyo, yung laging maangal, sila yung mga taong makwenta. Kwenta ng kwenta. Laging nagbibilangan ng trabaho. Lagi na lang nagbibilangan ng gagawin. Nagbibilangan ng mga ginawa niya. Preoccupied kasi yun ng worries and cares. Mga taong takot maubusan. Mga taong takot mawalan. Mga taong lagi na lang may inaasahan na baka magkulang siya. Ang nagpuno ng puso niya, worries and cares. Kaya naging maangal. Si Martha, sa Bible, pag binasa niyo yung chapter 10, verse 38 to 42 ng Luke, ang basahin nga natin. Nangyari daw, when they pasok nila sa certain village, may isang babae na ang pangalan, Martha, na nag-welcome kay Jesus sa bahay niya. Nung makita niya, nung kapatid niya na si Mary, nakita ni Martha na nakaupo lang sa paanan ni Jesus at nakikinig ng salita ng Diyos, nakita niya yung comparison. Ako dito, aligaga, busy, yung kapatid kong si Mary, nakaupo, walang ginagawa. Sarap buhay, te. Ano sabi ni Martha? But Martha was distracted with much serving. And she approached him and said, Lord, eto na. Pag kinumpara mo yung sarili mo, magsusumbong ka sa Diyos eh. Bakit siya ganun? Ba't ganyan? Pag may mga taong nagpa-prosper, sumaya nga kayo. Hindi pag may taong nagpa-prosper, saan kaya galing yung pera niya? Nagpa-prosper, tamang hinala ka. Nagkakasala tuloy yung mga tao pag gaganon. Matuwa tayo, sabi mo sa katabi mo, natutuwa ako pag nabe-bless ka. Baka naman naiinggit kayo pag nabe-bless siya. Tsaka pagka kayo, kinukuha ng mga kumakumare, kumpakumpare, kaibigan, kapitbahay na magninong at ninang, hindi ho masamang tumanggi. Alam nyo na, nabigyan kasi tayo ng mindset eh. Pag kinukuha kang ninong at ninang, masamang tumanggi. Ganto gawin mo. Wala pa akong sinasabi, tumatawa na kayo. Ganto gawin mo. Pwede ba kitang kuning ninong? Para naman magkumpare tayo. O pwede ba kitang kuning ninang para man maging magkumari tayo? Pwede naman. Pero, wala akong bibigyan na pakimkim dyan. Pero, pagkada Pasko, ang ibibigay ko dyan, panalangin, tsaka libag. Pero wala akong bibigay dyan pera. Tingnan mo kung kukunin ka pang ninong at ninang. Pagka kayo kinuha pa rin ninong at ninang yan, kumparihin nyo yan, mabait talaga yan. Pero baka kaya kinukuha kayo niya, iba sa inyo, takot ang tumanggi. Ang inaanak na, 87. Kaya talaga nape-pressure pag Pasko. Alam nyo bakit? Nagkakanda utang-utang, natataranta sa 13-month bonus, natataranta sa 13-month pay. Kasi bakit? Ang dami niyang mapamumudmuran. Ang dami niyang bibigyan. Eh paano? Ayaw mong tumanggi, yabang-yabang mo. Kala mo, kaya mo lahat. Sabihin nyo, alam mo, hindi ko talaga magagawa eh. Ngayon, pag may iba naman, kasi may iba yung mga inaanak no, 15 anyos na, namamas ko pa. May anak na, sino may tinutukoy mo, Sister Baby? Sabihin mo na. Pangalanan mo na pa. May mga anak na nga daw, namamas ko pa.
Alam nyo, ang gawin nyo naman ganito. Ganito ang gawin nyo. Pagdating ng Pasko, unahan nyo yung mga inaanak nyo. Totoo. Kayo ang pumunta sa bahay. Hindi para manghingi. Katukin mo, Mare, andyan ba inaanak ko? Oo, inunahan na kita, Mare. Oh. Para sa inaanak ko yan, ha? Pero pag Pasko daw, nangyayari ang biggest scam. Lahat daw ng pera ng mga anak napunta sa nanay at tatay. Biggest scam daw ho yan pagka Pasko. Look, balik tayo sa verse natin. Si Mary, distracted sa kakaserve, so she approached the Lord. Lord, don't you care? Wala ka bang pakialam? Yung kapatid ko, tingnan nyo, ako dito serve na serve. Busy. Sabihan mo naman siya. Alam niyo, nakita ko yung mga ganyan. Yung religious mindset, palagi na lang aanin niya yung mga taong nagre-rest tapos nabe-bless. Ibabash nila. Itong new life lang, na nakikitang nabe-bless, alam niyo kung ano narinig ko sa mga pastor? Kaya naman yung new life, dumadaming tao kasi mayaman yan eh. Sagot ko naman, Amen. Yes. Marami kasing pera yung new life, Amen. Sabihin niyo pa yung magaganda, dali. Binabas nila, pagka nakita wala ka masyadong effort. Sasabihin nila, hindi ka nag-G12, hindi ka nagdi-discipleship, hindi ka nagko-crusade, hindi ka naggaganto. Hindi kami naggaganon eh. Ang ginagawa natin, Mary, nakaupo lang, nagre-rest, naniniwala lang, si Lord ang magpapalago sa atin. Hindi para walang nagmamalaki na napupunta sa galing ng pastor, sa husay ng worship team, sa galing ng ganito, ng ganyan. Yung iba nga, naku, konti-konti nga lang ng kanilang mga intercessor. Sa amin, lahat kami intercessor. Di kayo na. Lahat na lang sinisilip. So, sabi mo sa katabi mo, huwag mainggit. Alam niyo sagot ni Lord kay Martha? Basahin natin sagot ni Lord kay Martha. At sumagot si Lord kay Martha. Eto sabi niya, Martha, masyado kang worried. Hindi sinabing masyado kang busy. Okay lang yung maging busy. Huwag ka lang anxious. Ang nirebuke ni Lord, hindi busyness, anxiousness. Martha, you are worried and troubled about many things. Sabay-sabi ni Lord, one thing is needed, isa lang naman ang kailangan eh. Ang dami mong ginagawa sa buhay, isa lang kailangan, Mary has chosen that good part, which will not be taken away from her. Hindi kukunin sa kanya yon, yung isang part na yon. Ano ba yung ginawa niya? Ni Mary? Instead na maging aligaga, instead na mag-alala, instead na mag-worry, instead na manumbat, instead na mangumpara, ang ginawa ni Mary, umupo sa paanan ng Panginoon, nakinig. Gaya po ng ginagawa nyo ngayon. Nakaupo, nakikinig kay Lord. Ginagamit lang si Pastor Herbie. Amen? Ngayong araw pong ito, alam nyo kung anong gusto ni Lord? Hindi yung mag-serve kayo sa Kanya. Ang gusto ni Lord, mag-serve muna siya sa inyo. Gusto niya i-bless muna kayo. Gusto niya patawarin muna kayo. Gusto niya i-reconcile muna kayo. Gusto niya i-anoint muna kayo. Then, pag nagawa na yun ni Lord, pinayagan natin siya at saka tayo nagsaserve sa Kanya. Tsaka tayo gumagawa ng bagay na gusto nating gawin para sa Panginoon. Matthew 20:28, Jesus as the Son of Man did not come to serve, but to serve. Did not come to be served, but to serve. And to give His life as a ransom for many. Alam niyo ho nangyari? Sa John, chapter 13, verse 3-5, hindi ko muna babasahin yung verse. Pero ito yung nangyari, kukwento ko sa inyo. Si Lord, pinapunta yung mga disciples. Pinaupo niya. Sabi sa mga disciples, upo kayo dyan. Nung nakaupo na yung mga disciples, si Jesus kumuha ng planggana. Nung may planggana na si Jesus, kumuha ng towel. Tapos nilagyan ng tubig yung planggana. Habang nakaupo yung mga disciple, biglang lumuhod si Jesus. Yung pagluhod pa lang ni Kristo, the King of Kings, the Lord of Lords, medyo hindi na yan eh. Ayaw ng mga religious people yan eh. Na kapag ka sinabi mo, you know what? God honor you. Yung mga hindi, no, we honor God. Pansinin niyo mga religious people, kapag ka binati nyo ng ganito, wow, ang galing-galing mo. Hindi ako yun, si Lord yun, si Lord. Si Lord yung nag-TikTok, ikaw yun eh.
Masyadong religious. Sinasabi nila, wag, glory to God, glory to God, glory to God. Alam niyo bang hindi nagtatampo ang Diyos kapag ka pinupuri kayo ng ibang tao? Kaya lang, ang na-preach sa atin, seloso ang Diyos. Kaya kapag sinabihan ka, alam mo, yung anointing nasa iyo, sasabihin ng iba, no, wag mo kung ano, si Lord, kanya ang lahat ng papuri, pasasalamat, hallelujah, hurra, bashika, praise the Lord. Hindi po. Tanggapin niyo yung papuri, ibigay ang kaluwalhatian sa Diyos. Amen. Sabay-sabay tayo. Sabi niyo nga, get the praise, bring back the glory to God. Tanggapin niyo pag pinupuri kayo, pag sinabihan kayong maganda, thank you. Mga babae yun, di lalaki. Pag sinabihan kayong maganda, mag-thank you. Pag sinabihan kayong gwapo, hindi naman, konti lang. Sabi, pupungay-pungay ka ng matang ganon. Pag sinabihan kayo, tanggapin niyo. Huwag yung para kayong ang ganda-ganda. Hindi. Ito maganda, itong katabi ko. Huwag kayong ganon. Namimiss nyo yung pagkakataon na mabless yung mga taong nagre-recognize sa inyo. Yung iba sa inyo, pag binibigyan ng pera, inaabutan. Ako, ayoko ng ganun eh. Pag inaabutan ako, lalo yung pera, misa aabutan ka, love gift. May mga tao talaga dahil na-bless sa'yo, magla-love gift sa'yo personal eh. Hindi pang ministry, pang sa'yo talaga. Pang kikiam mo, pang squidball mo. Kaya ang problema, alam nyo sa mga nag-aabot, nakalamukos yung pera. Tapos kakamayan ka, Pastor, God bless you. Gagawin ka ngayon. Tapos mararamdaman mo, no? Ano to, balat ng candy ba to? Ano? So ngayon, dahil nahihiya ka, kukunin mo na lang. Tsaka mo bubulsa. Hindi ka naman naiihi, maiihi ka ngayon. Kahit di ka naiihi, bubuksan mo yung CR para ano kaya binigay nun. Asang-asa ka ngayon na 1,000. Yung pala papel, prayer request. So sa loob-loob mo, sinimple mo pang ganun. Prayer request lang pala. Wag. Alam nyo, if you want to bless someone, lagay nyo sa envelope. Yung mga ampaw, yung mga gandang envelope. Pastor. O kaya, hindi lang sa pastor, kahit sino ha. Kahit kanino. Sabi mo sa kanya, I want to bless you. Abutin mo ngayon yan. Sinobre mo pa yung barya, ha? Barya lang pala. Sinobre pa. Pero ganun pa man, yung presentation, ma-appreciate mo na. Alam niyo iba, nahihiya. Be-bless mo ngayon. Ayaw. Tandang-tanda ko no, kami ni Pastor Edwin. Unang tugtog namin sa church, Christ for the World Church. Ang pastor namin, tatay ni Charlita, ni Irene, tsaka ni Ruth, si Pastor Philip. Tumugtog kami. No? Imagine si Pastor Edwin, tambourine dancer yan eh. Alam pa namin yung step, Trinity. Meron pa kami axe. Meron pa kami ganun yung horse riding. Tambourine dancer. E di pagkatapos nun, ang sagwa mo sumayo nun, Dwayne. Sa totoo lang. Sipin yun. E di eto na. Bibigyan kami nila, naalala mo na, Jojing. Pagluluto tayo na ninang amin nun. Pagkatapos namin tumugtog. Eto na, nagkakaan na yung aabutan ka, nahihiya kami. Unang love gift na natanggap ko nun, ang laki-laki, grabe, di ko matanggap, 50 pesos. Yung binibigyan sa amin, ayaw namin tanggapin, binabalik namin. Hindi po, pastor, hindi po. Para po ito sa Panginoong Diyos naming mahal, hallelujah. Pero pagkatapos, ba't tinanggap? Ganyan pa rin ang mindset nyo. Yung iba sa inyo. Bine-bless ni Lord, ayaw tanggapin. Pinopromote ni Lord, iniiwasan. May ginagawang bagay si Lord na maganda, ayaw sabihin, ayaw i-broadcast, ayaw sabihin na ginawa ito ni Lord para sa akin. Tanggapin nyo na ho ngayon. Mahal na mahal kayo ng Diyos. Gusto niya talaga kayong i-bless.
Huwag niyong daanin sa mga palihim, paano. The Lord wants to bless you actually with announcement. Nung i-bless ng Lord yung kanyang anak, with dove, with an open heaven. This is my beloved son whom I love. I am so pleased with him. Alam niyo, it's time. Right now, ang mindset natin, ganito. Nung nakaupo na, sabi ni ngayon ni Lord, lumuhod kay Peter. Pagkaluhod kay Peter, Peter, akin na yung paa mo. Ipuputs pa kita. Uhugasan ni Lord yung paa ni Peter. Alam mo, sagot ni Peter, napatayo. Wag, Lord! Wag po! Huwag mo hugasan yung paa ko. Hindi niya matanggap, no? Hindi matanggap ni Peter, eh. Wag, Lord, wag! Ba't mo hugasan yung paa ko? Dumi-dumi niya. Tingnan mo nga, may ingron pang iniwan si... Ayaw ni Peter, hindi niya matanggap. Alam mo, sagot ni Lord, pag hindi mo ako pinayagang gawin ko sa iyo to, mawawalan ka ng bahagi sa kaharian ko. Mawawalan ka ng bahagi. You will not have a portion in me actually. Ibig sabihin, kasi hindi mo papayagan na paglingkuran kita eh. Lagi mangyayari, malayo ka sa akin dahil lagi kang maglilingkod apart from me. Lagi mong gagawin ng malayo sa akin. So, sarili mong strength, sarili mong lakas, sarili mong kagustuhan, sarili mong lahat. Hindi kita mai-empower. Nag-reveal kay Peter yon. Ay, ganun ba, Lord? Lord, wag lang paa. Paliguan mo na ako, Lord. Yan ang sabi niya. Not only wash my feet, but bake me. Paliguan mo ako. Pero hindi ho yan madaling matanggap talaga. Pero ngayon, ito yung gagawin natin. Papayagan natin ng Diyos. Sino sa inyo yung gustong mabless ng grabe? Yung mga hindi nagtaas ng kamay, wala na, naglista na yung angel. Late na. Bagal niya eh. Ang bagal niya eh. Dapat pagka mabilis, ako po, ganun kaagad. O sino sa inyo ang gustong mabaon sa utang? Alam niyo, it's time. Why don't you allow God para payagan tayo.